So ito na guys, ito na mga ka-wheels yung ano ha, yung isang DA17B na 4x4 Tiptronic, no? Ayan, sariwang sariwa. Ano ito, power window front at saka power retractable side mirror. Subukan natin, baka pala rin tayo ha, makuha natin. Maraming kalaban. Yun o, saring sa wala ka makitang kalaban, no? Check natin ang engine muna syempre. Sige. So ayan, i-start na natin itong DA17B na 4x4 Tiptronic. Tawag dito, power window and power mirror ha. Sige yan. So balbain muna natin yung kanyang oil. Pa-circulate natin yan, mataas-taas pa ang kanya ha. So try natin revolution ha. Okay. Para sa pantala. Yan yan. Okay, fitting. Reverse. Okay. Naka-handbrake man. Yun. Oh, drive. May second gear siya. Handbrake. Okay, good. Kailangan lang malinisan ng AGS. Madumi na AGS oil. Sige. So ayan mga ka-wheels, ayan, pasado sa atin ang unit. Ayan, sinubukan natin ang makina, ang transmission. Ayan, very hinog is ayan. So i-pull out na natin ito mamaya, itataking lang ito, kukumplituhin yung mga parts, siguro mga hapon. Ayan. So makita nyo sa loob at labas, ayan, sariwang sariwa. Ayan, pati yan, oh, pinakasariwa sa lahat. Pangalan pa lang, pogi na. Ayan. Sige, update ko kayo ha. So ayan mga ka-wheels, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito na sa shop natin itong number 103. Ayan, DR17B. Kay Nissan siya, so DR17B 4x4 Tiptronic. Tapos straight seat siya, pero power window front and then power retractable side mirror. Yan ang super loaded ito pag natapos. Yan, so hindi nyo na ito makikilala pag natapos. Yan, hinog na hinog, ang kinis. Ang mga dents lang yung mga resulta ng mga pag-unload. Hindi natin maiwasan yan, pero sige lang, akong bahala dyan. Yan. So ayan, naka right hand drive pa. Sige, update ko kayo ha. Number 103. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo sa number 103. Ayan, nabaklas na natin ang mga dapat baklasin. Start na tayo ng conversion. Ayan, pati ang dashboard niya nabaklas na. So dito pa lang pakikita ko sa inyo kung gaano kasariwa. Oh, ayan, galing pa ng Japan yan, wala pa kaming ginalaw. So nakita nyo kung gaano kahinog yan. So ayan, ito yung dashboard niya, ito na. Titirahin natin ito mamaya pagkatapos ng ibang mga dashboard na nauna, no? DA17B ito na 4x4 na Tiptronic. So ibabaki-baki natin to. Yan. Kasi may mga tatanong bakit hindi pwede ang brand new left hand. Ito po i-explain ko sa inyo. Nakikita nyo itong sa 4x4 nya. So from here, ito yung steering motor nya, ayun, oh. Pag nilipat natin yan, mababangga dito. Mababangga siya sa 4x4 nya. Kaya natin yan na i-compress. Ang problema, habang tumatakbo yan, magkiskisan, mga electronic parts yan, may tendency masunog. So pag 4x4, hindi natin ginagalaw dito, baki-baki na lang tayo. That's the reason. Sige, update ko kayo.
Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so yung last update kasi natin dito is nasa conversion pa siya. Di na rin natin masyado naabutan yung paglabas niya sa conversion. So ngayon, nandito siya sa parking area na nailabas na natin. Tapos na siyang i-convert halos. So waiting na lang yung unit niya para sa painting, yung turn niya sa painting. Ayan, para pag naipasok na, dire-diretso na rin siya yung recondition niya sa makina. Ayan, heavy PMS. So dadaanan niya lahat yan ng process and so on. So sa ngayon, standby muna siya dito sa ating parking area. Ayan, tapos na siyang i-convert. Yung body na align na rin. Napalitan natin to ng double baki-baki since ito ay 4x4. Ayan. So yung manibela niya nalipat din natin from right to left. Ayan. So mag-update ulit kami mga ka-wheels para dito sa unit number 103. Ayan, DA17V na 4x4. Ayan, so sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update tayo sa number 103 na ipasok na natin dito kahapon. Nandito na rin, dumating na rin yung kanyang captain seat kasi ano to, i-upgrade sa captain seat itong likod. Ayan. So hindi pa natin ito mabuksan, nakalak pa kasi wala yung in-charge na pintor kasi nga naulan. So ayan, so kung gaganda panahon bukas, bubuksan na natin to. Ayan, yung pintor kasi ang naka-assign dito na unang magbubukas ng unit. Ayan, kasi in-charge siya sa kanya. See? Hello mga ka-wheels, ayan, magawin naman tayo dito sa number 103. Ayan, natapos na to sander, lahat ng mga pinagduktungan, lahat ng wineldingan na sander natin para matanggal yung mga kalakalawang ng ng flux ng tawag nito ng tawag dito, acetylene. Yan. So after that, nalagyan na natin ng primer niya, pinatuyo muna natin ng ilang araw kasi umulan din bago natin minasilya. So ngayon nagmamasilya na tayo. Yan. Tapos ito, dumating na rin yung upuan niya, i-convert dito from straight seat to captain seat itong sa likuran. Dumating naman, i-convert na lang natin yan in the middle ng proseso nito. Yan, medyo natagalan tayo paghahanap ng captain seat niya. Naghanap tayo ng pang DA17V talaga para konti lang ang conversion natin, adjustment natin. Sige, update ko ulit kayo. Hello mga ka-wheels, ayan, update tayo sa number 103. Ayan, inuna natin yung upper part niya which is glossy black. Ayan, glossy black with teal blue. Yung combination na gusto ni client, Ayan. Pag matapos naman ito, babanatan natin, hahatiin natin dito, lilinyahan natin. Tapos banatan naman natin ng teal blue. Ayan, syempre base coat muna bago siya mag main paint yan. So inuna namin dito sa taas, ayan, nakita nyo, glossy black para siyang wet look. Sige, update ko kayo ulit sa number 103. Hello mga ka-wheels, ayan, buti na hindi naabutan ng ulan, naka final na tayo pero wala pa itong top coat, ha. Ayan, naabutan naman ng ulan. So well, anyway, ayan, teal blue. Ayan, medyo may pagkaiba sa cellphone ko, ha. Sa personal, ha. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Medyo may pagka blue masyado siya. Pero may pagka green dito sa personal. Ayan, yan. Siguro sa cellphone ko yan kasi hindi ko maintindihan. Basta teal blue yan, may pagka mag blue green siya ganyan sa personal. Dito sa cellphone ko tingin ko parang blue lahat eh. Ayun, nakita nyo, ayan yan, may pagka green. Sige, update ko kayo sa number 103. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo sa number 103. Yan, natapos na mga painting nya. Ayan, kinakabit na. Binalik uli namin yung mga upuan kasi nga baka madumihan. Tsaka na natin ipatanggal uli pag naka-schedule na siya sa upholstery. So for the meantime, ito naman ang tinitint naman. Yan. Tinitint na siya. Tatakabitan na ng windshield. Saka na natin i-bapping. Yan. Ganda ng color niya, kita niyo. May pagka-blue lang dito sa camera ko eh. Ayan. Ayan. Pero teal blue naman talaga to. Ayan, nasigatan ng araw, ganda.
Medyo may pagkaiba lang dito sa ano ko, masyadong mablue lang sa camera ko, pero sa personal may pagka-aqua siya, teal blue. Yan. Pag nyo napansinin itong camera ko, ewan ko kung bakit ganito to. Yan. Pero kung gaganyanin mo, lalabas yun. Ito yung totoo niyang color, o yan yung may green yan. Yan yung totoong color niya dito sa personal. Sige ha, update ko kayo sa number 103. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, nai-atras na rin natin to sa painting. Ayan, natapos na siya. So ibabapping na lang to kapag tapos niya i-road test. Ayan, papakintabi natin to. So ayan, wapo ng color niya. Ayan, nabalik na rin pala yung ano niya, yung windshield niya. Ayan, di naman siya basag from Japan. So binalik na rin natin. Na-fix na. Ayan. So antayin lang natin yung turn niya para dito sa kanyang upholstery. So kung mapapansin nyo sa loob, ayan, nandiyan pa yung upuan niya. So babaklasin na lang natin yan kapag ano na siya, dito turn over na sa upholstery man. Tapos ayan yung dashcam niya, ay yung dati niyang 7 inch, pero tatanggalin natin yan. From Japan pa yan hindi na yan gumagana. Ayan yung dashboard niya, wapo. 4x4 pala to. Ayan, 4-wheel drive. Ayan. Uy, captain seat pala to. Semi-wagon. Ayan. So mag-update ulit kami para dito sa unit ni number 57 tuloy, sorry 103. Ayan, ayun pala si 57. So mag-update ulit kami. Sige mga ka-wheels, andito tayo ngayon sa number 103. Ayan, nagbaklas tayo ng air filter, throttle body, stick manifold, tsaka dito spark plug, dahil linisan natin yung mga madumi na parts. Tapos dito sa ilalim, nag-drain na din tayo ng engine oil. Ito yung mga air filter nya, sobrang dumi na. Ito intake manifold, dumi na din. Yung injector, yan, sobrang kapal na ng carbon deposit. Tsaka itong throttle body, yan, dumi na. Kailangan na nating linisan ito. Tsaka dito na yung mga ano nya, parts na papalit. Sige. Yo! Dito pa rin tayo sa number 103. Ayan, naka-install na tayo ng brand new air filter. Ayan, brand new. Tsaka ngayon ay mag-install tayo ng brand new spark plug. Ayan, brand new. Yung GK po ito. GK. Pagkatapos nito ay magsasalin na tayo ng engine oil. Ayan. Sige, baba. Dito pa rin tayo sa 103, magsasalin na tayo ng engine oil. Sige, bye-bye.
Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit naman ni 103. Ayan, so nag-aircon PMS na tayo. Ayan, nagpalit tayo ng brand new filter dryer, tsaka flashing tayo sa kanya condenser. Then sinasabay na rin natin yung mga wiring niya habang wala pa yung mga upuan niya. Ayan, so nagkabit tayo ng accessories, dashcam, ayan, 9-inch. Since ito ay super loaded, tapos meron na siyang mga dito, alam ko may mga step board na siya. Dito tayo sa kabila. Ayan, may mga step board na siya na stainless. Ayan, tsaka wood cover. Ayan, so dito nakabaklas. Ayan, ito pala. Ayan. So medyo magulo pa, kaya huwag nyo muna pansinin yan. Na lang natin, lilinisan natin, i-detail natin yan kapag dumating na yung upuan after road test. Ayan, marami pa tayong pagdadaanan dito. Ayan, hindi pa pala ito dumaan yata sa AGS, since ito ay 17B. Ayan, so wala pa. Ang nalinisan natin yata dito yung top alam ko, sa pagkakatanda ko. I-review na lang natin yan. So yan ang update natin dito sa unit ni 103. Ayan, mag-update ulit tayo. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so dumating na tong kanyang upholstery. Ayan, so yung mating nakabit na, so last time nag-aircon PMS tayo dito, tapos nagkabit tayo ng mga ilang electricals nya, like itong 9-inch, tapos itong dashcam. Ayan, so binaklas lang natin kasi nagkabit tayo ng dito, ceiling. Ayan, ganda, sakto dun sa body color nya. Ayan, sobrang dikit ng color nya. Ayan, so yun ang update ni number 103. After netong makompleto, ayan, ipila rin natin to sa ating road test series. Ayan, so hindi pa yata to na AGS. Ayan, i-review na lang natin kung na AGS na to. Parang hindi pa yata na AGS cleaning. Ayan, so mag-update ulit tayo para dito sa unit ni number 103. Ayan, sige. Okay, update naman tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so ito, meron pa rin tayong kinukumpleto dito, yung kanyan sa electricals. Ayan, so hindi pa kasi fix yung iba. Ayan, i-review natin. Pati yung kanyang sa aircon, yung nag-aircon PMS tayo last time pero hindi pa natapos. Ayan, dito kasi sa part na to walang masyadong bubong, kaya hindi tayo masyadong makapagtrabaho dito. Pero after niya matapos niya, matimingan natin na natin to, ilabas natin to dito. Tapos ayan na yung niya, yung upholstery niya, dumating na last time. Ayan, na-videoan natin to pero hindi natin na videoan na nakakabit na. Ayan, so yun na lang ang kulang niya dyan. Ayan, kaya na tayo dito, mag kompleto tayo after ng electricals niya. Ayan, so reviewin din natin yung mga kulang niya pa dito sa package niya. Ayan, so yan ang update natin dito sa unit ni number 103. Sige. Ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so ang kanyang pagbabago, ayan, nakabit na yung stainless wood cover niya. Ayan, so ito, inaantay lang natin yung mekaniko dito, mag AGS cleaning siya. May mga nauna kasing unit na dapat ayusin niya muna, like ito si 55, si 59. Ayan, mga naka-assignment sa kanya, may mga tinotrouble pa kasi dyan. So dito waiting lang tayo, may AGS bago natin i-road test. Ayan, pag na AGS cleaning na siya, tsaka yung mags niya pala wala pa, pati carrier. Ayan, so as of now waiting pa lang siya. So sige, halos kompleto na pala to yung accessories niya sa loob. Sige, kompleto na nga. Ayan, may dashcam 9-inch. Ayan, push gas tank cover, push button. Ayan, quadropan. Ayan, so mag-AGS cleaning pa tayo dito. Ayan, so sige, update tayo ulit.
kawis, ayan, dumating na rin ang brand new mag-send tire ni number 103. Ayan, ikakabit natin. Ayan, picture na lang natin mamaya kapag nakabit na, isend natin kay client. Ayan, oh. So after makabit nyan, check lang natin kung ano pa yung mga kulang nya. Ayan, possible ma-road test natin to mga next week. Ayan, kasi may mga reconditioning pa tayo dyan. Check pa natin yung aircon kung all goods, kung lumamig, kung effective ba yung aircon PMS natin. Ayan, kung walang mga leaking. Ayan. Tapos yung loob, halos kompleto na naman na to. Na ano na natin, na complete parts na natin to. Ayan, double check na lang tayo. Ayan. So dadaan din to sa sa road test series na bago mag road test series, bapping. Ayan, bapping session. So sige, update tayo ulit. Ayan mga ka-wheels, ayan, update naman ulit tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so habang wala pa yung plaka nya, it's bapping time muna tayo para mabawasan yung gagawin natin dito. Ayan, tapos yung carrier nya na roof rack, ayan, inaano na natin, ina-assemble na. Ayan, so ikakabit na lang yan. So ayan, ipapalabas natin yung color, then final check up tayo sa kanyang kung may i-retouch pa dito, since nagalaw to ng ilang beses yung nag-wiring tayo. Ayan, sa loob almost done naman na siya, konting linis na lang yan. Ayan, oh, wapo. So malapit na tong mapunta sa ating road test series. Ayan, so as of now dito muna siya, pinabapping muna natin. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, medyo maambon-ambon. Ayan, nandito na tayo sa series ng ating road test para kay number 103. Ayan, actually hindi pa namin dapat ito maro-road test kasi wala pa yung carrier niya, ina-assemble pa. Ayan, nakaraan kasi naubusan tayo ng stock. Meron sana kaso na-reject yung ating reject yung unang carrier, so nag-order pa ulit tayo. Ayan. So eto, subukan natin yung muna yung performance nya, pati sabay na rin natin yung mga kung may maririnig tayong kalampag. Ayan. Uy. Hirap ng one hand. Ayan. So mapapansin nyo agad yung manibela nya hindi pantay yan. Normal naman yan kapag after conversion hindi agad mapantayan, so kailangan dumaan muna sa road test. Ayan. So try muna natin magpagas, wala na rin pala tayong gas. Ayan. Doon pa lang sa pagbaba pala natin wala na tayong masyadong narinig na kalampag. Pero subukan pa rin natin to syempre. Ayan. Tapos yung performance niya doon sa diretsyon daan. Ayan, pagas muna tayo mga ka-wheels, update tayo maya-maya. Ayan. Mag-update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, nakapagpagas na tayo. Ayan. Empty na to kasi kanina eh. So ang 1,000 nya is 2 bar. So baka umangat pa yan. Sobrang drain kasi ito eh. So antayin na natin yung resibo natin. Ayan, busy pa yung dun eh. DA17B pala to, na dating straight seat to, tapos nagpa-convert si sir ng captain seat. Ayan o. Ayan. So ang captain seat dito yung yung second row. Tapos ito yung dati pa rin sa straight seat. Ayan. Tapos power window nung receipt natin. Thank you. Ayan, yun gumagana yung natin, mga power window front lang pala to, tapos yung second row kaling-kaling. Ayan, so sige, tuloy natin yung ating road test series. Natin to, tingnan natin yung performance nya. Ayan, so sige, update tayo. So ayan, dito na tayo sa kalye. So unang napansin nga natin kanina yung manibela hindi pantay, tapos meron din tayo napansin yung brake nya medyo malalim. Ayan, so try natin i-bleeding to. Ayan, tapos may nag-vibrate dito banda sa may hood. Base yan yung napansin ko kanina, medyo nakaangat kasi, so i-align lang natin yan. Ayan, medyo lumalakas ng ulan. Pero sa bushing tsaka mga stop link okay, wala akong naririnig sa ilalim. Yan lang yung mga vibration. Ayun naririnig ko sa harap. Tapos check din natin yung yung kinonvert na captain seat, medyo may naririnig ako, baka maluwag lang yung mga
tox tsaka ball. Ayan. So subukan natin yung performance niya dito sa diretsyon daan ha. Mag-update tayo ulit. Sige. So ayan, nandito na tayo sa diretsyon daan. Ayan. Nga pala mga ka-wheels, meron pa akong isang napansin. Yung semi-outer kasi yung gulong nito eh. Sumaside yung gulong niya dun sa may bumper sa unahan. Pero mareretoke naman yan. Minor naman na yan. Kumbaga na issue. So magagawa natin ang paraan yan mamaya. Tatapyasan natin yung ano niya para di sumapit. Yan, subukan natin yung performance niya. Ayan. Oops, may mga sumusulpot pang ano. So okay yung pickup niya. Ayan, 80. Hindi lang tayo makabuelo, biglang may mga sumusulpot na motor eh. Ayos. Ganda ng pickup niya. Ito maganda yung performance niya. So ang i-adjust na lang natin dito yung mga vibration niya. Ayan, tapos yung may mga tumutunog dito sa hood. Ayan. So ito initial road test pa lang to i-road test pa to ni Bossing. Ayan, pero para sa akin okay yung performance niya. Ayan, so malalaman pa natin yan kay Bossing. Ayan, tapos adjust natin to yung manibela niya, yung brake niya malalim, tapos yung pag nasobrahan tayo ng liko sumasabit yung gulong dun sa ano niya, sa tapalodo pala yun sa may bumper sa unahan. Ayan, may aalisin lang tayo dyan na ano, i-adjust natin. Tapos etong hood, ayan, tumutunog, pero sa likod yung upuan lang yung maluwag. Tapos okay yung mga ano niya, mga stabling, bushing. Wala ko nararamdaman sa ilalim na ano, lumalagatok or lumalagkik or kalampag. Kahit sa likod wala. You know, yung naririnig nyo normal yan, gulong yan. Ayan, brand nyo kasi yan eh. Tsaka ano, matigas pa. Ayan, so balik muna tayo sa shop. Adjust natin yung mga dapat i-adjust. Nga pala, wala pa pala tong ano, carrier. Ayan, nabanggit ko naman kanina. Nabahan ako dun Kala ko diretso yung ano. Ayan, so yun na lang ang i-adjust natin dito. Tapos yung may kulang na carrier, ikakabit na rin natin. Ayan, balik na tayo sa shop. Sige, update tayo ulit mga ka-wheels. Hello mga ka-wheels, good day sa inyo lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, last time ni-road test natin to ng walang carrier. Tapos nag-initial road test tayo. Tapos may mga in-adjust tayo. Ito yung sa hood. Last time kasi ito disalign yan. Ayan, so na-fix na natin. Ayan, so i-road test pa natin to ulit. Ayan, timing lang tayo. Wala pa kasi yung plaka niya. Ayan, pero yung plaka niya pansamantala muna yan, yung pang road test natin. Pero dito lang naman yan sa malapit. Ayan. So timing muna tayo bago natin i-road test to Ayan, so ayan, nakabit na pala yung carrier nya. Ayan, nabanggit ko na yata kanina yun. Medyo ayan, nahihilo na ako. Ayan, so antayin lang natin mamaya ano tayo dito, mag road test ulit tayo. Tignan natin yung mga naging adjustment nya. Ay, yung ano pa pala, hindi pa pala na tatanggal yung ano dito sa may ano, tumatama yung gulong nya semi-outer kasi. Ayan, magbabawas tayo ng konting ano doon sa may tapalodo. Ayan, tutulak lang natin yung konti. Tapos ikakat. Ayan, so mag-update ulit tayo dito para sa unit ni number 103. Ayan, see. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa unit ni number 103. So ito, na-correct na rin natin yung nag-bubbles dito. Ayan, yung may part na nag-bubbles dito. Ayan, ayan, so nawala na. Ayan, kakatapos lang din ito, nilabas lang natin saglit. Pinantay natin yung manibela. Ayan, so ito na final road test na natin to. Yung bali yung sa ano niya na lang, yun sa tapalodo yung babawasan natin, yung sumaside sa gulong. Yun na lang. Tapos yung plaka niya inaantay natin, hindi kasi niya original plaka to. Ayan, so after nito baka i-ano rin natin to, i-video muna lang muna natin to, pa-washing natin kagaya ni 102. Ayan, so habang inaantay natin yung plaka nila. Ayan, so
mag-update ulit tayo dito para sa unit ni number 103. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, finally dumating na tong kanyang plaka. Ayan, so last time nag-road test din tayo dito sa mga naging adjustment niya. Maraming beses natin ni road test. So ngayon try natin i-final road test. Ayan, bago natin pawashingan. Ayan, ito yung maingay lang, yung susi. Pero halos na tanggal na natin yung mga langit-ngit, mga kalampag dito. Ayan, yung tumutunog pala sa likod last time, yung reserbang gulong. Pero ngayon okay na. Ayan. Tapos yung regarding nga dun sa plaka niya, medyo na delay siya, pero ngayon dumating na. Nag-usap naman kami nila client, yung nakausap ni Ma'am Jayan, itong si 103. Bali nag-book yata sila ng first week of October yata yun. Opo. Tapos yun, dun lang nila that time makakuha yung unit. Yan. So eto, i-ano lang muna natin, final road test, then i-washing na natin to siguro. Tapos i-video vlog muna natin habang inaantay natin, habang wala pa sila. Tapos kapag dumating na siya, ano lang natin ulit, i-washing na lang natin to konti, isara na lang natin mga para hindi sayang yung detail natin dito sa loob. Ayan. So congrats kay number 103. Ayan, pasado na po ang inyong unit dito sa sa road test series natin. Wala na rin masyadong kalampag. Actually wala na talaga. Ayan, yung normal na lang tong naririnig niya, tong gulong. Ayan, maingay talaga yan sa kalsada. Tapos itong susi kasi nakalaylay, pero sila client na lang bahala dyan hindi kasi natin tinatanggal yung mga copy niya. Yun suabe. Na-fix na rin natin yung sa gulong, yung sumasayad sa bumper. So balik na natin sa shop to, ipa-washing muna natin, tsaka detail. Yan, schedule natin ang video vlog. Ito daan-daanin lang natin to, di natin masyado mamadalin since first week ng October pa darating si 103. Yan, pero na siya, always ready na to. Kumbaga ready to na siya, pick up kung sakali. Sasabihan lang tayo ni 103 kung kailan siya darating, kung kailan exactly. Ayan, so sige, update tayo ulit. Balik muna tayo sa shop. Siya nga pala mga ka-wheels, bago tayo umuwi ng shop, bago tayo bumalik, ihabol ko lang sa vlog yung eto, pinaalam pala natin to kay client na ibabiyahin natin to dun sa Coronadal, sa Marbel. Ayan, dito sa Mindanao. So para ma-break in na rin siya, kumbaga, para pagdating nila sir, yan ni 103, halos wala na siyang poproblemahin dito. Yan, all goods na. So matatry pa natin to ng long distance, mga 2 hours biyahe doon, alam ko mga 1 hour may get. Ayan pala, tapos balikan syempre. Ayan. So baka magkuha rin tayo ng mga video clips doon. Ayan, depende kung kung makakapag video tayo. Ayan. Tapos kung meron mga lumabas pa na adjustment, syempre i-adjust na natin yan. Mas maganda rin ma-road test natin ang mahaba. Ayan. So sige, ito na talaga, balik na tayo sa shop talaga mga ka-wheels. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 103. Ayan, so sobrang busy natin sa shop. Busy din yung magkakarwas na nito tsaka detailing. So dito na natin sa labas pinalinis. Ayan, so after nito i-video shoot muna natin. Ayan, ito pala since October 1st pa yung dating ni client. Ayan, so gagamitin din kasi natin to sa Marbel, i-break in natin. Ayan, para masubukan din yung performance niya. Pero
ipapakarwash pa rin natin to sa susunod kapag tapos natin gamitin syempre. So ngayon ang purpose niya, papalinis muna natin para ma-video shoot natin, mapakita natin yung finished product natin. Yan, grabe yung dumi niya, no? Nalagyan ng mga dahon. Yan, hindi kasi maiwasan sa atin madahon eh. Dami puno. Yan, pero mahalaga dyan, malinis siya. Yan. So congrats kay number 103. Ayan. Kain lang tayo, balikan natin ito mamaya. Magmerienda muna tayo dun sa buko-buko. Ayan, sige, update tayo ulit. Sumakay, ano pa hinihintay? Dito ka magpalagay, 100% ang kayang ibigay. Di ka ba mapalagay sa dati mong sinasakyan, mainit at di komportable?